panahon dito. Ganda na ng sikat ng araw. Wow, napakaganda talaga dito. Pati dito banda natuyo din eh, no? Ang init kasi. What's up guys? Another day, another vlog. At eto na naman tayo, nagbabalik. So samahan nyo ako ngayon guys sa aking panibagong motorcycle adventure. So for today's video guys, samahan nyo ako sa aking usual na ruta pa uwi sa amin. Ito yung usual na dinadaanan ko pag umuwi ako sa Real Quezon. So andito tayo ngayon sa Marilake, dito sa may part ng Antipolo. And time check natin ngayon, it's 11:10 ng umaga. Alas 11. Blessed tayo ngayong araw dahil napakaganda ng panahon. Medyo maulap siya pero okay lang yan, para hindi ganun kainit. Kanina mas ano pa eh. Kanina nung umalis ako sa Makati, mas ano pa, mas makulimlim pa. So sana magtuloy-tuloy to hanggang sa makauwi tayo sa bahay, para iwas hassle tayo. Huwag sana tayong maabutan ng ulan. Kung mapapansin nyo guys, yung busina ko nag back to stock. Ayan o, testingin natin. Ewan ko lang kung rinig siya dito sa audio ko. Naluba kasi ako kanina dun sa may labasan sa amin, tapos nawala yung dati kong busina, which is yung Pia horn. So isinwitch ko siya pabalik dun sa stock. Ayun, gumana naman yung stock. So posible may nahugot dun sa mga connection niya nung nalubak ako. So pagkabalik ko na lang siguro galing sa probinsya, saka ako asikasuhin to. Saka natin baklasin, check ko yung wiring niya. So pansamantala, ito muna yung busina natin. So ito kasi talaga guys yung aking ano, ito talaga yung usual na ruta ko kapag umuwi ako sa amin sa probinsya. Kasi kagaya nga nung nasasabi ko sa inyo doon sa mga nakaraan ko na video, kapag tinagos ko yung Antipolo pababa ng pababa ng Morong, dire-diretso hanggang Pililla, medyo crowded yung kalsada doon eh. Lalo na dito sa may Antipolo, ang dami mong mga kasabayan na sasakyan. Medyo mahaba lang tong ruta na to pag ikukumpara dun sa kabila, yung dadaan ng Fami. Pero mas gusto ko pa rin talaga na dumaan dito kumpara doon. Kasi tingnan nyo naman yung kalsada dito guys, di ba? Napaka solid. Tapos ang dami pang mga magagandang spot along the way. So nakaka-relax. Hindi boring yung biyahe natin kapag dito yung daan. Lagpasan natin to, ang laki. Ang tagal naman tumagos na itong si kuya. Kung tatagusin mo kasi, tagusin mo agad. Dito sa kahabaan ng Marilake guys, kung mapapansin nyo, napakalaki na ng ano, pinagbago. Kasi dati-rati bihira lang yung mga establishment dito. Ngayon ang dami nang nagsilitawan. Lalo na yung simula dito hanggang sa ano, bago mag crossing ng Sampaloc. Ang dami mga lumitaw na mga bagong business establishment. Kawawa mga halaman dito, tuyong-tuyo na. Pansin ko parang ang haba ng ano ngayon, no? Parang ang haba ng tag-init ngayon. Dati-rati kasi kapag ka mga ganitong petsa na, sa buwan ng Mayo, nag-uulan na eh. Pero ngayon grabe pa rin ang init. Yung mga halaman tuyong-tuyo na oh. Medyo malamig na yung hangin dito dahil makapal na yung mga puno.
Ang dami na ng mga punong kahoy. Kung mapapansin nyo rin, puro verde na yung makikita nyo dito. Ito na tayo sa Big C. Ayan o. Shout out sa inyo mga idol. Dito maraming na-aksidente dito sa part na to eh. Kaya kapag Sunday, ang daming tao dyan. Tamang tambay sila dyan. Ingat ka dyan kapag dadaan ka ng weekends, dahil baka maging content ka nila. Malapit na tayo sa Devil's Corner. Eto guys yung ano nila oh, windmill project. Wait lang ha, silipin natin. Kaso di na tayo papasok, tatanawin lang natin. U-turn tayo, doon tayo sa kabilang side. Ayun guys, so yung mga tinatayo nilang windmill, yung isa poste pa lang. Tapos yun doon sa kabila, meron ding poste na nakatayo na. Kung natatandaan nyo guys, nung nagpunta tayo ng Masanga Point, habang binabaybay natin tong Marilake, nakasabayan natin yung mga sasakyan na naghahakot ng ano, yung mga parts ng windmill na yan. Eto na tayo sa Devil's Corner. Ayun oh, may namimitik doon oh. Napaka-solid pa rin talaga ng Marilake. Iba yung ano dito eh. Iba yung mga ano dito eh. Iba yung mga likuan. Para ang nasa racetrack. Tahimik ang manukan. Naku, ang kulimlim na naman oh. Sana naman wag umulan. Madalas pa naman umuulan dito. Lalo na dun banda sa may ano, pagdating ng lihim na Lagusan. Madalas umuulan dun eh. Eto guys yung ano, ito yung bagay na gustong gusto ko talaga dito sa Marilake. Diba, napakaganda ng mga kalsada. Sana naman nagawa na yung ano, kalsada dun sa Infanta Vami Road. Yung last time na dumaan ako dun nung nag-Batman loop ako, grabe. Kung gusto nyong mapanood guys, andito yung link sa taas. Eto na tayo sa ano, Cafe Caterina. Tambayan ng mga batang Marilake. Aw, maulap nga. Ganda na sana ng view dito eh oh. Lalo na dun oh, ang kapal ng ulap. Hindi natin masyadong makita yung kabundukan ng Sierra Madre. So ayun guys, kakalagpas lang natin ang intersection dito sa may Sampaloc. At gutom na talaga ako. Tingnan natin kung ano open yung kinakainan ko dito sa may unahan. Masarap yung mga pagkain dun eh. Bupis, pakbet, binagoongan. May pinapaitan kayo? Meron po. Isa sa kadalawang kanin. Ay, salamat. Busog na rin. Sarap talaga luto nila dito eh.
Okay, let's go. Balik na tayo. Diretso na tayo sa biyahe natin. Masarap yung version nila doon ng pinapaitan eh. Hindi siya yung hindi siya yung usual na luto ng pinapaitan na kagaya ng mga natitikman natin dyan sa bandang norte. Yung pagkakaluto ng pinapaitan niya is parang may parang may twist ng gotong Batangas. May energy na naman tayo para sa biyahe natin. Kanina lobat na ako tapos sinaantok na rin ako. Hindi ko talaga sure kung naririnig ako nung binubusinahan ko. Ang hina. Or nasanay lang ako doon sa dati. Ayusin ko na nga kaagad yan pagkabalik ko sa Manila. I-check ko yung wirings niya. Baka may nabunod lang doon sa connection kaya nawala. Ang sarap dito, preskong presko dito oh. Lilim na lilim dito eh, kahit tirik ang araw. Dahil dyan sa mga puno na yan oh. Solid, di ba? Napaka-smooth lang ng biyahe natin. Maganda yung panahon ngayon. Kaya lang yung visibility ng surroundings hindi ganun ka-clear. Ayan para siyang hazy. Alam mo yung parang nagsusunog sila ng parang may nagsusunog ng bundok ng mga damo. Eto dito sa part na to pwede ka nang humataw eh. Ang luluwag na dito ng mga kakalsadahan. May mga konting kurbada pero kayang-kaya naman. Okay guys, eto na tayo. Approaching na tayo sa lihim na Lagusan. Inaspalto na nila dito. Wow, napakaganda talaga dito. Pati dito banda natuyo din eh Ang init kasi. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys, di ba? Grabe ang dilim dito banda. Mukhang uulan na pero wag naman sana. Wow. Eto na tayo sa KM90. Medyo makulimlim pa rin. Pero doon sa unahan doon maliwanag. Basta wag sanang umulan. Yun lang ang aking yun lang yung aking hinihiling ngayon. Napaka-hassle kasi talaga kapag umuulan. Magsusuot ka ng kapote. Hindi kasi pwedeng sumugod ako ngayon sa basaan kasi may mga dala akong battery saka remote ng drone. Hindi naman waterproof tong bag ko.
Kaya kapag inabot tayo ng malakas na ulan, mapipilitan tayong sumilong muna. Testing natin ulit. Yun, bumalik na ulit yung ano ko, busina. Naalog lang ata eh. Kulang lang sa alog. Sinubukan ko lang kanina eh, tapos ayun, okay na ulit. Isa pa nga. Ayun, okay na. Ba't kaya nawawala-wala to? Kailangan ko talaga ma-check yung wirings nito. Ano na namang meron? Oh, si Flowgy to ah. Ano meron, sir? Blade ng windmill, dadaan. Ah, dadaan. Okay po. Dalawa yan. Sige po. Yan na, oh. Ah, andyan na. Pwede na. Yan, pwede na. Nag-side stand ba ako? Okay na. Grabe no, imagine mo yun. Anong oras pa yun dadating doon? Sa Tanay. Wow, ang dilim na talaga. Jarrell's Peak na tayo. Sabi nung nagbabantay doon, dalawa daw yun eh, nadadaan eh. So baka andito sa unahan yung isa. Ang ibig sabihin, titigil na naman tayo. Ayun na nga. Ito yung isa. Gedli lang, Gedli. Ang haba niya talaga no. Imagine mo yun. Isa lang yan. Ay, pwede. Pwede ba? May signal oh, pwede daw. Shit. Di maintindihan kasi itong mga to eh. Grabe no. Daming gulong niya no. Sila naman ang stranded ngayon dito sa kabila. Hindi na tayo makaano. Naburo na tayo. Naburo na tayo dito. Okay. Isa na lang. Yung bata ay nilalabas yung ulo niya doon sa van no. Okay.
sarap sa ganito, open road. Tapos nasa bundok. Woo! Sarap! Ang sarap magmotor! Okay na yung panahon dito. Ang ganda na ng sikat ng araw. Ambulansya pala doon nasa unahan ko. Hayaan na natin, wag na nating overtaken yan, baka nagmamadali din yan. Ang ganda talaga dito guys. Napaka solid talaga ng Marilake. Sayang lang hindi ganun ka-clear dyan eh. Kung mas clear sana dyan sa kabila, napakaganda ng tanawin dyan. Eto guys yung yung White House na nagtitrending ngayon. Di ko alam kung anong meron dito, bakit siya nagtitrending. Pagkakaalam ko wala nang nakatira dyan eh. Parang mini-maintain na lang yan ng caretaker. Pero bigla siya nagtrending nitong mga nakaraang araw. Anyways, tara na, let's go. Eto na yung mga in-overtaken natin kanina. Ang sabi nila, doon daw sa taas niyan, sa kabila ng White House na yan, merong pa doon eh, may camping area. Kaya lang parang hindi na na-open ngayon. Mag-stop tayo dun sa may spot na overlooking yung Agus River. Diyan lang yung sa unahan. Pakita ko sa inyo. Sakto maganda yung panahon ngayon. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong dumaan dito sa Marilake Highway, pero grabe. Iba talaga yung pakiramdam kapag dito ka nagda-drive. Parang alam mo yung feeling na parang ang lapit-lapit mo sa nature. Nature. Hindi, pero totoo. Iba yung feeling eh. Lalo na dati nung hindi pa ganyan karami yung mga establishment dito. Ngayon kasi ang dami na yung mga naglitawan. Dati bihira lang yung mga bahay-bahay dyan, saka mga tindahan. Ngayon ang dami na rin eh. Kaya kapag nag night ride ka dito, hindi na rin nakakatakot masyado. Oo, madilim pero marami ka nang madadaanan ng mga bahay. Andito na tayo sa kaharian ni King Kong. Grabe no. Tingnan nyo naman yung makikita nyo guys dito. Puro green, bundok. Napakaganda ng mga tanawin. Solid na solid talaga dito. Tapos tingnan nyo guys dito yung mga bundok oh. Nagkukulay blue na siya dahil sa sobrang taas. Nice, sumisikat lalo yung araw. Oo nga pala, pagkababa natin mamaya sa Infanta, diretso tayo guys sa diretso tayo sa palengke, sa bayan. Tingin tayo ng pangulam doon, kung ano yung maabutan natin. Ang oras na ba? Mag-alas 2 na pala.
Tingnan nyo naman guys yung mga bundok na yan. Para siyang yung ano, para siya yung nasa wallpaper dati ng ano, Windows 98 ba yun o 97. Yung mga nakaabot ng ganong OS. Ayan o. Ito accident prone area dito eh. Ah, dito pala pumunta yung ano, ambulansya. May na-aksidente na naman ata dun ah. Wow, grabe, ang taas talaga natin no. Eto guys oh, naipon na dito yung mga sasakyan na na-aksidente. Dalawa na sila. Dati tong bus lang yan eh. Pinlock Falls. Ang dami talaga dito mga spot. Kayo na lang ang ano eh, bahalang mamili kung saan nyo gustong pumesto. Dito pagkababa mamaya mayroon pang mga ano dyan. Hidden Garden ba yun? O Hidden Paradise. Tapos yung Agus River, napakaganda din dun. Solo natin yung kalsada. Ang ganda dito ah, libreng libre. Kung nagustuhan nyo guys yung mga ganitong klaseng content na ginagawa ko, mga motorcycle adventure, solo motorcycle ride, pwede nyo po akong subscribe. Tapos hit nyo na rin yung ano, hit nyo yung notification button, yung bell, para every time na mag-upload ako manonotify kayo. Tapos pwede nyo rin i-share guys, malaking bagay na po yun sa akin, para mas lalo akong ma-inspire sa paggawa ng mga ganitong klase ng content. Ito nasunog oh. Ano kaya ito, sinunog kaya ito sadya? Pati doon oh, sa kapila. Ang bilis nilang umapoy kasi tuyong tuyo eh. Kaya konting ano lang yan, kahit ubos lang ng sigarilyo, kapag ka tinapon nyo dyan tapos nahanginan, may posibilidad talaga na mag-apoy ka agad. Okay, malapit na tayo dun sa spot na sinasabi ko. Eto na guys yun, yung spot na sinasabi ko sa inyo. Oops ya. Okay, balik na tayo sa biyahe natin. Ang ganda ng tanawin doon sa taas. Grabing lusong to.
aray ko. Ayun oh, yung mga kubo dun sa Agos, kitang kita na simula dito. Tanaw na dito sa kinalalagyan natin. Tapos kung mapapansin nyo guys, yung ilog, hindi ganun kataas yung tubig ngayon. Bihira kasi mag-uulan. Pero kapag ka rainy season na, ayan, sagana na naman sa tubig yan. Malapit na tayo guys doon sa may Tree Lion. Tapos diretso muna tayo sa diretso muna tayo sa bayan para bili tayo ng pang dinner mamaya. Ayun, eto na tayo sa may Tree Lions. Diretso tayo ngayon kasi papunta tayo ng bayan ng Infanta. Opya. Simula dito ilang minuto na lang andun na tayo sa palengke. Okay, eto na tayo sa palengke. Tayo magpa-park. Doon na lang sa kabila. Sana may maabutan tayo. Oras natin 12:30. Eto, bili tayo guys, kalabaw. Tayo magkano dito? 320. Yung dalawa. Okay na po. Nakabili na tayo guys ng karning kalabaw. Palalambutin niya lang to, tas mamaya okay na to. Sarap higupin ng sabaw na ito. So ayan, goods na tayo. Nakabili na tayo ng pang dinner natin. So sakto to. Pagkadating ko mamaya doon, papasalan ko na kagad kay Ate Belen para mamaya ang dinner malambot na. Ang sarap higupin ng sabaw nito mamaya. Panalo to. So ganito yung ginagawa ko guys kapag wala akong pasok. Pero pagka maaga talaga akong umaalis sa Maynila. Mga 6 or 5 umaalis na ako doon ng umaga para maaga ako nakakarating dito. So ayun, tatapusin ko na muna dito tong video natin na to guys. At kung umabot ka sa part na to, maraming salamat sa panonood mo at sa napaka solid mong pagsuporta. At kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo lang yung subscribe button. Tapos syempre wag mo kakalimutan yung notification bell para every time na may upload ako, manonotify ka. So this is it. At hanggang sa muli, this is Lone Rider Manila signing off. And see you on my next video. Peace out.